Hello mga mare, kamusta? Nagbabalik na naman yung tinderang nanay. Na gustong i-share sa inyo ang journey ko kung paano ko nagsimula na ang puhunan ko ay pagsusumika pa determinasyon na may konting pera. So for today's video nga mga mare, ito samahan nyo ako sa akin daily routine. Pero bago yan, shout out muna kay Maring Grace Salentes. Thank you so much mare at napapansin mo ang aking mini vlog. So si mare ay nagre-request ng any tip. Sana makatulong tong mga i-share ko ngayon. So before that mga mare, please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell para laging updated sa mga bagong upload nating video. And papalo na rin itong aking FB account. Maraming salamat po at salamat din po sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mini vlog. So ayun na nga mga mare, hindi ko alam kung anong uunahin ko, magre-restock ba ako o maglilinis muna ako ng bahay. Pero sa totoo lang mga mare, pinipilit ko lang talagang kumilos kasi araw ng katamaran natin ngayon, talagang tinatamad talaga ang buong pagkatao ko. Pero wala kailangan natin tong gawin. Hindi pwede yan kapag nagtitindahan ka. Alam niyo mga mare, natutunan ko sa loob ng 4 na taon bilang small sari-sari store owner. Hindi lang basta puhunan ng kailangan din natin ng patience, communication skills, time management. Yung tatlong sangkap na yan ay susi para mapalago mo yung small sari-sari store mo, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang. Syempre, hindi lang yan. Ang pinaka-importante, sasamahan natin ng sipag, tiyaga, at diskarte. Take note, dapat consistent yun. Itong klaseng negosyo kasi na ito mga mare, kahit maliit lang yung puhunan mo, pwede kang mag-start, pwede kang magsimula. Kaya nga ito ang pinakamaraming competitors kung totoo. Dahil madali nga siyang gayahin at madali din siyang simulan. So, ayun na nga mga mare, ang piece of advice ko sa inyo, kapag gusto nyo talaga na magnegosyo ng katulad nito, bago mo simulan, dapat sure ka na passion mo to, mahal mo yung ginagawa mo, hindi lang basta gusto mo. Kasi pansinin nyo mga mare, ang isang bagay kapag gustong gusto mo, mahal mo yun, talagang gusto mong makamit yun. Kahit anong paghihirap at pagsubok pa yan na mararanasan mo, malalampasan mo. O dun pa lang mga mare, kahit ilang lugi pa maranasan mo, babangon at babangon ka. In short, hindi agad biglang malago ang tindahan. Mararanasan talaga natin dito yung pagkalugi. Syempre, hindi maiwasan yun kasi nag-uumpisa ka pa lang. In reality kasi mga mare, maraming behind that. In short, walang instant dito. So ayun na nga, bukod sa mga trials and error na kailangan nating malagpasan, marami din kasi tayong kailangang i-let go o isang tabi kapag sinimulan natin. Unang-una na dyan na hindi ka basta-basta makakaalis. Disiplina ang kailangan natin dito mga mare dahil siya yung priority natin. So kailangan talaga natin ng adjustment at ipagpaliban yung mga bagay-bagay na gusto nating gawin. Pangalawa na dyan, wala tayong day off. Kung may day off man tayo, manghihinayang tayong magpahinga, mag-rest. Kasi sayang yung kita. Kailangan natin i-priority to, kaya marami tayong kailangang baguhin sa mga nakasanayan natin sa buhay natin. Bihirang-bihira ka na lang makakagala kasi mas priority mo na open yung tindahan mo. Ako, usually mare, kapag nagsasara ako ng tindahan, kung hindi na mamalengke kami, meron kaming kailangang asikasuhin na related pa rin sa mga negosyo namin. So, umiikot na lang talaga ang buhay ng taong ito sa mga negosyo. Example natin dito mga mare sa corporate. Diba sa corporate, after 8 hours of duty, pwede ka nang umuwi, pwede ka nang magpahinga. So, doon pa lang, malaking adjustment na para sa'yo na gusto pa lang mag-umpisa. And dapat consistent lahat ng sinimulan mo, mare. Higit sa 8 hours kasi ang kailangan natin i-google dito mga mare para lumago talaga yung sinimulan nating small sari-sari store. Tapos dapat open ka rin na in reality, mare, ikaw lahat, hindi lang one rule yung gagawin mo na kagayad sa kumpanya na. Ganito lang, taga-repack ka lang, ganun lang yung gagawin mo. Hindi ganun. Sa pagnenegosyo kasi, kapag sarili mo, lahat ikaw. Ikaw yung mamamalengke, ikaw yung magre-restock, ikaw yung mag-aayos, ikaw yung mag-iisip, ikaw yung kahera, ikaw yung tagalinis. Iba pa yung role mo sa bahay, mga gawaing bahay. So, ayan yung mga iilan na dapat nating i-consider bago natin simulan yung ganitong negosyo. Kasi, mare, hindi siya basta na nagtindahan ka, nagbukas ka ng tindahan, hindi siya ganun. Kasi, in reality, kung totoong business-minded ka talaga, na gustong-gusto mong lumagutong pinasok mong negosyo na to, araw-araw kang mag-iisip kung paano mo siya papaikutin, paano mo siya papalaguin, anong kailangan mong idagdag, anong kailangan gawin, ano pang mga kulang. Yung mga nabanggit ko na yan, kailangan mo siyang ma-apply para lumago talaga yung business na pinapangarap mo. Kasi ako mare, nag-start din naman ako sa pangarap. Nangarap ako kasi marami akong nakikita ng mga negosyante, nagsimula lang sa scratch hanggang napalago nila. So, nakaka-inspire naman talaga. Pero behind that, syempre, marami rin silang dinanas. Marami silang dinaanang pagsubok. Hindi naman basta-basta agad na
biglang lagurin yung kanilang mga negosyong tinayo. So kung yung mga nabanggit ko ay pasok sa hangarin mo, umpisahan mo na mare. Panigurado walang magsasarang negosyo, lahat tayo aasenso. Pero ito ang pinaka-importante sa lahat, na wag niyong kakalimutan mga mare. Magdasal talaga ng magdasal. Ipaubaya sa itaas lahat. By the way mga mare, pa-comment naman ako kung may mga gusto kayong itanong or any suggestion para ma-next mini vlog natin. So ayun lang mga mare, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!